Siga ka ba sa adventure? Tara, samahan nyo ako ngayong araw para sa isa na namang hidden gem of nature dito sa Kampong Cham, Cambodia, ang Kabaltak or Natural Spring Water. Susunod ang akin yung nakabaltak na Knong Kahit Kampong Cham. Yes, we are here at Kabaltak or small waterfalls dito sa Kampong Cham province, 100 kilometers away from Phnom Penh. Araw, nandito tayo sa Kabaltak. At kung nakikita nyo sa likod ko, isang maliit na waterfalls na nagmumula sa isang natural spring water dito sa Kampong Cham. Isa ito sa mga paboritong tambayan ng mga lokal, lalo na ngayon tag-init. So travel update tayo guys, no? We are 54 km away from Phnom Penh. Papunta tayo sa Kabaltak or spring water. Tagalog, bukal. Walang tubig. Isa sa mga pinaniniwalaang pinagmula ng ilog. So welcome sa bagong series ng Siga ka ba sa Adventures, guys. So today, ang trip natin is province life, Kampong Cham. Province probinsya ng Kampong Cham. Tara, tama kayo. So guys, nandito tayo sa probinsya ni Radi, sa hometown niya. Magkakatay kami ng itik tanghalian. Tara. Này nó chạm à thông long mến à thông chậm lên nó ba này nè thông chậm ba này đây tất tăng lên lại tất cả đi bánh kan na yung bánh thấy kìa. So dito sa probinsya, kahit katulad ng Pilipinas, kapag gusto mong kumain ng karne o manok o itik, uhulihin mo lang. Skatay na. Tara, tikman natin. Anh đi hôm cảnh trời. No. Đi món có chơi đi. Oh, dyan na. Guys, ang dami na ng pato dito. Ang ganda dito sa probinsya, kahit magtanim sila, saan sila magtanim, para pagdating ng ano yan, may pagkain ka makakain. Sobrang putik, tag-ulan kasi ngayon dyan. Sobrang tahimik dito guys, no? Nakaka-relax, wala kang iniisip, walang pressure sa trabaho. Province life. So dito ngayon tayo sa gilid ng bukid guys, habang inaantay natin yung niluluto nilang itik para sa tanghalian natin. Ganda ng background ko guys, no? So ito yung, hindi ito yung typical na vlog natin na aktibo, bibo, masayahin. Usap tayo guys. Huwag mo sa akin sabihin na okay lang ako pre. Alam mo, habang tumatagal, no, mas lalong parang buwibigat yung mga commitment natin sa buhay. Yung negatibo natin napapanood sa mga balita sa bansa natin. Araw-araw may problema, may pressure, may expectation. May mga bagay tayong pinagdadaanan na hindi natin tinakwento sa ibang tao o sa pamilya natin. Minsan makikita mo yung mga taong makikita natin na palaging nakangiti, palaging masayahin, pero hindi mo alam kung gaano kabigat yung dinadala niya sa loob, guys. Kaya siguro magandang paalala sa atin lahat na maging mabait tayo sa isa't isa. Hindi natin alam kung anong laban ng kinakaharap ng bawat isa. Minsan yung simpleng pagngiti, pangamusta, ano mo yun? Malaking bagay na yun sa taong nahihirapan. At kung ikaw man yung taong nakakaramdam ng bigat na yun, tandaan mo pre, hindi mo naman kailangan harapin ng mag-isa. Wala namang masama sa paghingi ng tulong. Nakikipag-usap sa pamilya, sa kaibigan, o sa taong pinagkakatiwalaan mo. Hindi naman natin kontrolado yung nangyayari sa mundo. Pero kontrolado natin yung pakikitungo sa kapwa natin. Kaya sa gitna ng lahat ng negatibong nangyayari, mas piliin pa rin natin maging mabuting tao. At kung
napapanood mo to, kung nababasa mo to, gusto ko lang sabihin sa'yo na mahalaga ka. Ingat ka, pre. Peace. So guys, pupunta na kami ngayon sa Cabaltac. Kanina, hindi na namin na video yung kinain namin almusal. Kanina kumain kami ng fried itik, tsaka kinisang baboy sa luya. Sarap naman. Authentic food ng Cambodia. Sa sobrang gutom, sa sobrang, mo yun, sa pagod, sa sobrang gutom, alam mo yun, hindi ko na naisip i-food review. Mamaya na lang siguro pagdating natin sa Cabaltac kung ano yung pwede nating mabiling pagkain, pwede nating ma-order, i-review natin. Tara! So nakikita nyo sa likod natin guys yung mga kubo kung saan pwede tayo magpahinga, kumain, or mag-enjoy kasama yung mga pamilya natin. Isa sa mga nagugustuhan ko dito sa Cambodia pag nagta-travel ako is yung nakikita natin kung saan pumupunta yung mga lokal para mag-relax or mag-unwind at magpalamig, lalo na sa oras ng tag-init. So hindi man siya kataasang falls, no? Pero ang kagandahan dito, pwede kayong mag-swimming, pwede kayong kumain, pwede kayong mag-inom habang nagpapalamig sa tag-init ng panahon. So itong lugar, bukod sa mga kubo, kung nakikita nyo yung mga puno, tabi siya mismo ng kubo, no? So isa sa mga dahilan nagpapalamig ng lugar, maging cool yung lugar. So kumuha tayo ng isang pwesto guys, no? Kung nakikita nyo mahangin sa likod ko. So talagang sobrang presko. So nandito tayo sa pinakababa ng Cabaltac. Meron pa siya sa pinakataas, which is yung pinanggagalingan mismo ng bukal o ng spring water. Mamaya pupuntahan natin yan. Tara, sama ka. So habang nandito tayo sa Cabaltac, umorder tayo ng dalawang klaseng pagkain. Isang klase ng pulutan o snack ng mga lokal, exotic food, titigman natin. At saka isang klase ng rare food na ma-order ni dito sa Cabaltac, native pork, o kumbaga sa Tagalog, baboy damo. Tikman natin. So umorder tayo dito ng wild pork, or sa Tagalog is baboy damo. So ang texture niya para siyang ginisa sa curry, may basil. So tikman natin. So kung napapansin niyo yung upo ko, Indian seat, kasi usually dito sa Cambodia ay yung mga klase ng pahingahan nila, like papag lang siya, no? Tapos meron siya mga bubong. So typical na para siyang lipahat pero walang mga upuan, walang lamesa. So naka Indian seat ka lang talaga pagpapahinga ng mga lokal. So tikman na natin. Patay dito ng ilang slice ng pork. Yan, patay isang chunks. Tignan natin. Ito muna. Cheers. Meron siyang parang ginisang mani, no? Matitikman mo yung mani. Parang siyang ginisa siya kasama yung wild pork. Tapos lasang-lasa mo yung curry. Meron siyang konting spiciness, yung gata. Yung texture ng baboy is medyo rubbery, which is, alam naman natin na wild pork siya. So talaga siyang medyo matigas lang talaga siya. Pero hindi siya yung sobrang kunat, no guys. Medyo rubbery lang siya pag hinuya mo. Nabagay rin siya sa kanin. Okay, next tayo. Ito guys yung sinasabi ko kanina na typical na pulutan ng mga lokal habang umiinom ng beer or umiinom ng coke. Para siyang tipaklong. Chopstick na natin, no? Yan, para siyang tipaklong guys. Which is tipaklong talaga siya. Titikman natin. Cheers. Ang texture niya para siyang hipon, makunat na hipon. Hindi masama yung lasa katulad ng mga kinain ko sa Walk Street na may nag-explode na lasa. Ito hindi. Para siyang hipon na tuyo. Tapos para siyang hipon na walang lasa, guys. Makita mo yan.
Para siyang hipon na walang lasa. Ang nagpapalasa lang sa kanya is yung mga chili, MSG, asin, paminta. So dun siya ako kumukuha ng lasa, pero hindi siya masama guys, no? Para lang siyang tuyo na hipon. Okay, tirayan natin to. So guys, nakikita nyo sa likod ko, isa siyang waterfalls, no? Small waterfalls na nanggagaling sa isang natural spring na bukal dito sa Kampong Cham. Itong lugar na to, isa sa mga paboritong pasyalan ng mga lokal, lalo sa panahon ng tag-init, para magpalamig o mag-relax. So from dito sa mga maliliit na man-made waterfalls, aakit kami doon kung saan nagmumula yung spring water o yung pinagmumula ng bukal. Tara, sama ka. So from sa baba, maglalakad kami ng 15 to 20 minutes, no, para makalating dun sa pinakabukal. Kanina medyo natagalan kami kasi hinihintay namin yung mga may alam nung daan. Tara, another hike tayo. Dito parang sa start ng journey, tubigan na talaga siya. Tara, lang ka muna bong nangay. Oh, yan. Kenapa lagi dah? Ada kenapa lagi? Dangka. Sobrang linaw ng tubig guys, no? Ganda niya guys, sobrang ganda ng lugar. Makikita niyo. Sobrang sukal niya, no? Yung daan niya, wala kang madadaan ng flat na daan, talagang tubig. Tsaka kung makikita mo yung mga bato, ayun to, malalim na dito. Wow, lalim. Kita mo bubula yung mga bato guys, kung nakikita nyo. Nakarating na kami dito sa pinagmumula ng tubig, pinagmumula ng bukal. So yan, nakikita nyo, para siyang may bumubula. Ayan. Protected siya, no? May mga barbed wire na nakapaligid. Sarap maligo, ang lamig ng tubig, hindi siya masyadong mainit. Ayan ang mga tropa nila dito, yung mga nag-alalay sa atin kanina para mapuntahan tong lugar na to. Sobrang linaw, sobrang authentic ng lugar, no? Sana maalagaan pa natin para sa mga susunod na gusto pang mag-explore sa mga ganitong lugar, maabutan pa nila. Okay guys, swimming tayo. So dito na natin tatapusin itong vlog na to guys, no? Sana nag-enjoy kayo. Please follow, share, and subscribe sa mga gusto pong makita ng mga hidden gem dito sa Cambodia. Siga ka ba? Tara, sama ka na.